Alam nyo ba, mga kaibigan, may isang panahon sa kasaysayan kung saan parang nawawala na ang pag-asa sa Israel, ang matinding tagtuyot ay sumubok sa kanilang pananampalataya, at marami ang nalilito kung sino nga ba ang dapat sambahin. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang lalaki ang matapang na tumayo, si Propeta Elias, siya ang magiging instrumento ng Diyos para magpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Makikita natin ang mga propeta ni Baal, pilit na tinatawag ang kanilang Diyos, buong araw silang sumigaw, sumayaw, at naghiwa pa ng sarili, umaasang may himalang mangyayari, ngunit walang tugon, walang apoy, walang kahit ano. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang katahimikan, at mas naging malinaw na ang kanilang sinasamba ay walang buhay. Ito ay isang paalala sa atin, mga mahal, na ang tunay na Diyos lang ang may kakayahang tumugon, at pagkatapos ng lahat, dumating ang turno ni Elias, sa isang simpleng panalangin, hindi man lang siya humingi ng kapangyarihan sa sarili niya, kundi sa Diyos na buhay, at biglang, bumaba ang apoy mula sa langit, nilamon nito hindi lang ang handog, kundi pati ang kahoy, ang bato, at maging ang tubig sa kanal. Lahat ng tao ay napasigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon ang Diyos. Ito ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng ating Ama na handang magpakita kung tayo ay tapat at buong pusong nananampalataya. Tandaan natin ang unang hari kabanata 18 talata 39, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon ang Diyos. Hindi lang ito patunay ng kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin ang kanyang walang sawang pagmamahal sa atin.